full name niyo po ay? Alfredo de la Cruz Jr. Meron po kayong mga nickname noon? or Marami. Nung ako ay maliit sa province, Pipay. Kasi Pipay. hindi ako matagal ako nagsalita. Yung iba naman, Boy sa bahay. Nung ako'y naniligaw, Freddy na. Wow, ready na. Gumanda na. Gumanda na. Gumanda na ang nickname. Tapos kayo po ay nakakilala sa Lord ng anong taon? Mid-80s kami. Then from then on po, 80s, ilang years po bago kayo naging pastor? Mga 3 years siguro. 3 years. Wow. Ang children niyo po ay ilan po? 4. 4. Si Pastora Grace po ang panganay. Panganay. Jenny Lynn, pangalawa. Sarah Joy. Tsaka Timothy James. Pangapat. Brothers and sisters, welcome to Live Jesus Ministry Center. And today, we are up close and personal with the founder and senior pastor of Live Jesus Ministries, Pastor Alfredo de la Cruz. Pas, maraming salamat po for saying yes and for your time. At this is the legacy interview of our senior pastor. For this generation and the next generations to come, meron po kaming isi-share, papanoorin paano nagsimula ang iglesia, at paano tinawag ang mga ginamit ng Diyos para sa iglesyang ito. But before those questions about the church, we want to know more about you po. Can you please tell us about your childhood? Kamusta po ang life nyo noon bilang bata? 8 kaming magkakapatid, 4 kaming lalaki. Ako yung medyo parang black sheep. Ako yung natutong magsigarilyo, matutong magsugal dahil sa kabataan ko. At yun, hanggang sa naging teenager ako, ganun pa rin. Hanggang sa makapag-asawa. Yun ang naging buhay ko nung kabataan ko. Hanggat ngang makilala ko ang Panginoon. So, nung bata po kayo, wala pong science or kahit anong idea kayo na magiging pastor po kayo? Wala. Ni panaginip siguro. Wala o pong sa isip, panaginip? wala. Pati po, kahit maging science na magiging Christian kayo or wala po? Wala rin. Wow, okay. But before you become a Christian po or pastor, ano po ang dream nyong trabaho or dream nyong maging nung mas bata pa po kayo? Actually, bago ko maging Christian, ako ay security officer. Security officer. Officer in charge ako ng mga company kung saan ako mapunta. Hanggang madestino nga ako sa Palawan. At doon ko nakilala si Sister Mirna. At yun, doon. Doon umikot ang buhay ko. Ang lagi kong gusto sa buhay, gusto ko lagi ako nag-excel. Noon pa po. May ganun po kayo. Ayoko nang nasa baba. Gusto ko leader ako lagi. Kaya nung ako nagtatrabaho, ako ang pinakabata, pero ako ang pinaka-leader nila. Apo. Kaya ang security officer po, head po kayo ng Head ako. guards. Head ako. Tapos, hindi lang yun, maging sa personal, mahilig ako sa mga barkada, na ako rin ang namumuno. Ganun ang nature ko nung araw. So mula noon, meron na kayong gift ng leadership sa inyo. Oo. Wow. So sa Palawan, na destino po kayo as security officer, doon nyo po na-meet si Pastora Mirna. Oo. Okay. How did you know po na siya po ba ay first girlfriend nyo? Or pwede po ba yung i-share? Sa seryoso siya. Sa seryoso siya? Kasi nung makita ko siya, parang siya na ang hinahanap ko. Tapos ang laban. Tapos sa laban. Parang love at first sight ang tawag doon. Wow. Pastora Mirna, andito na po ang hair nyo. Sabay na po siyang haba. Wow, love at first sight. Parang hindi nyo na po kailangang humanap ng iba pa. Oo, hindi na. Based po sa mga preachings na naririnig namin, siya po ang unang tinawag ni Lord. Siya po ang unang naging Christian. Siya ang unang naging Christian. Pero paano po kayo nakakilala? Actually, nung tinawag siya, may sakit siya. Nung unang diagnose sa kanya ay leprosy. Kasi
Nasa Espanya kami nakatira nung araw, Espanya, Manila po? Manila, kaya nagpapa-check up kami sa UST. Mhm. Pero nung yung kamag-anak kong nurse, dinala kami sa St. Luke's Mm. para sa second opinion. Ang diagnosis sa kanya yung side effect ng pills. Pills, Nagkaroon siya ng bukol-bukol, pasa-pasa buong katawan, butot balat siya, ang payat niya. At yun, kaya nung panahon na yon, nakapakinig siya sa radyo ng pastor na nagpi-preach. Nung sumunod siya sa prayer, instantly ay gumaling siya. Tapos, As in that moment po o season naman? yun, nawala yung mga yung pasa-pasa niya. Tapos every day nakikinig na kami na sa radio, sa TV. Tapos nag-attend siya ng church. Yung nga sa Corpus Christi. Pero ako hindi pa. Tuloy pa rin ako sa sugal, sa barkada, sa inom, sa bisyo. Lagi niya akong sinisiran. Na every time umuwi siya, sinisiran niya ako. Pero ginagawa ko, tutulog lang ako. Hanggang isang araw, ayaw niya akong umaten. Nang sabi niya, ayaw maniwala ng mga tao doon na ako ay may asawa. Kasi bata pa kami, dala niya si Grace at si Angga, nagcha-church sila. Sabi niya, magpakita ka para makita nila na may asawa ko. Ginawa ko, sumama naman ako. Nung pagsama ko sa kanya, sa church sila, maliit lang, garay lang. Manila po ito? Manila? Dito lang, sa Marikina na. Mga 25 person lang siguro. Nung una kong pasok, sabi ko sa kanya, ito ba ipapalit mo sa simbahan natin sa Concepcion? Malaki. Sabi niya, maliit nga yan, pero nandiyan ang presence of God. Sabi niya. Nandun ako, matin. Pagpasok ko, maingay. Di ba? Maingay nung araw eh. Tapos, sabi ko, iingay naman mga taong ito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng pastor. Pero wala akong naintindihan, wala akong naunawaan. Pero nung sabi ng pastor, sinong gustong tumanggap kay Jesus, pumunta sa pulpit, sa harapan. Sabi niya sa akin, punta ka na doon. Pagpunta ko doon sa harap, sabi niya sa akin ng pastor, pumikit ka. Pagpikit ko, nagkaroon ako ng vision. Kaharap ko ang Panginoong Jesus. Napakalaki niya. Tapos ang liwanag. Pero yung mukha niya, hindi ko makita. Pero nagliliwanag. Kaya lang, dahil sa sobrang liwanag, nakita ko yung sarili ko. Gano'ng ko karumi, gano'ng kasalanan ginawa ko. Sa kabila ng lahat ng iyon, nakita ko, hindi niya ako kinokondem, hindi niya ako sinisisi, bakit ka nagkaganyan. Doon ako umiyak ng umiyak. Sa konsensya ko, conviction. Dahil sa dami kong kasalanan, hindi ako kinondem, salip, parang naghantay pa siya na lumapit ako at yumakap. Yun. Ang sabi sa akin, ilang minuto lang yon, pero ang pakiramdam ko matagal. Dahil sa vision tagal kami nag-gano ng Panginoon. May pumasok sa akin, malamig na malamig, mula ulog at talampakan. Pag-uwi namin, hindi na ako may kontrol ng buhay ko. Yung sigarilyo ko, kasi kung magsigarilyo ko, tinapon ko. As in, pag-uwi? Pag-uwi. Walang nagsabi sa akin, bawal ang sigarilyo, basta tinapon ko. Nung magsusugal ako, magmamadyong, nanginginig ang kamay ko. Tumigil ako. Ang ginawa ko, nakipag-inuman ako, isang shot ko, nag-blackout ako. Na parang nahulog sa malalim na bangin, na mamamatay. Isa lang nasabi ko, Panginoon, patawad. Na-restore ako. Tapos kinabukasan, nakita ko yung sarili ko, nagbabasa na ako ng Bible. Wow. At tuloy-tuloy na. Yung nag-disciple sa akin na 18 years old, pinupuntahan ako. Yun na nagturo sa akin. Nag-disciple. Doon ako nagsimula. 180 degrees turning. Grabe. Instant po. Instant siya. So, ang nararamdaman niyo po noon, nung time na tinatry niyo pang gawin yung dati, may pumipigil na sa inyo kasi nag-blackout kayo? Oo. Parang doon ko nga na ako, may kumukontrol sa, hindi na ako ang kumukontrol sa buhay ko. May kumukontrol na power. So, after po nun, sabi niyo po, 3 years lang, naging pastor na po kayo.
Paano niyo po nalaman na tinatawag kayo ni Lord? Actually, maging nung pastor. nagcha-church na ako, dahil 25 lang, kinikilala ko lahat eh. Mm. Kapagka pagkalinggo, may absent, pag-uwi namin, pinupuntahan ko, pinapollow up ko Pinupunta sa bahay po sa mismo? bahay mismo ng mga tao. Hindi ako inutusan ng pastor, wala, basta ako lang. Yun ang pakiramdam ko. Lagi akong gano'n ginagawa ko. Tapos, kapagka Huwebes, Linggo, may jeep akong pinapasada, Mm. inaakot ko yung mga standby. Dinadala ko sa Mm. church. Kaming dalawa ni Sister Mirna. Mm. Nag-Bible study kami, ganyan kalaki yung lugar namin. Puno yan sa dami ng tao. Mm. Sa bahay Ah, niyo po? Sa bahay, doon mismo sa Parang. Mm. Ganun ang ginawa ko. Sa church naman, nakita nung pastor yung aking commitment. At wala pa akong 1 year, ginawa niya akong ministry head ng kalalakihan. Ay ayaw kong tanggapin dahil Mm. sabi ko, tatagal na itong mga ito, tsaka Kayo 1 year marurunong. pa lang? Wala pa akong alam. Tsaka baka hindi sumunod sa akin, hindi mag-submit. Mm. Sabi niya, hindi, tinawag ka ni Lord, inanuin ka ni Lord, sabi ng pastor. Di, madaling salita, tinanggap ko. Nagulat nga ako, nakipag-cooperate lahat. Tapos may mga project ako sa church. Mm. Tapos sa Marikina ako, sa Corpus Christi, lahat ng subdivision dito, ako may awak ng Bible Ng study. Bible study. Oo, Marami po. marami. Kaya ako nakilala ko, pati sa main church. Mm. Kasi yung mga bina-Bible study ko, may mga kaya Mm. na nagdo-donate ng malalaking pera sa church. Mm. Kaya hindi man ako pastor, pero kilala na nila ako. Yes. Mm. Hanggang sa kunin ako sa main church, ginawa ako sa healing and deliverance. No, kaya kapag medyo may mga possess, kami ang tinatawag. Mm. Kapag may mga basta may mission, ako ang pinapadala. Opo, for No. healing and deliverance. Oo. Nung Yun time ang po ano na ko, yun, yun ang heart ko. Gusto kong masaya akong maglingkod, masaya akong gumagawa. Pero yung pagpapastor, hindi pumasok sa isip ko. ang nasa isip niyo lang po, maglingkod. Maglingkod. Kasi yun ang joy naming mag-asawa. Mm. Mm. So, doon sa time po nang naglilingkod kayo, busy sa ministry, ano po yung turning point na doon yun na na-realize, ay, sandali, hindi na lang ako tinatawag para maglingkod, may higher calling pa. Actually, meron akong disciple nung araw na taga Paiti, Laguna. Niyaya niya akong mag-mission sa Paiti, Laguna. Mm. Sabi niya sa akin, Brad, inihipo ko ni Lord, nagbi-minister tayo dito sa Manila, yung probinsya namin, pagawa ng rebulto. Mag-mission tayo. Ang sabi ko sa kanya, di mag-mission ka, sabi ko. Hindi ako pakikinggan. Taga ron ako, ikaw sabi niya. Pero sasamahan kita. Nagsimula kami, nagpunta ngayon doon. Hanggang sa, dumami yung aming, naging Bible study. Kailangan may endorse namin sa church. Apo. Naghanap kami ng church doon. Nung makita namin isang church na maliit, binendorse namin, tuwang-tuwa yung pastor kasi napuno yung church. Kaya lang sabi ng pastor, ang kondisyon niya, kailangan nandito kayo, lalo na ikaw. Kasi ikaw ang kilala ng mga tao. Nagpipreach ako pag nag-alternate kami ng pastor kasi para yung mga dinala namin hindi malis. Ngayon, lumaki yung simbahan, gumanda ng gumanda. Siguro mga 6 months. Isang araw, pag-upunta ko doon, namin dalawa, umiyak yung mga leaders. Yung pastor na wala. Umalis po. Umalis. Nung umalis, napilitan akong magpastor. Kasi naiwan sila. Walang naiwan ako. Kawawa yung mga tao. Ako nagpastor. Dalawa kami nung si Iris. Pastor Iris. Ngayon, nung nagpapastor kami dyan, every Monday, uwi na kami dito. Sunday ng gabi, Friday ng gabi, punta kami. Ang ginagawa ko, nagtayo na rin ako ng Bible study rito sa Marikina. Andito na po kayo sa Provident? Dito na kami sa Provident. Nagtayo na ako sa may Provident. Pero weekend, nandun ako sa Laguna. Hanggang sa itong Marikina, unti-unti, lumalaki. Doon nagsimula yan. Sa Garay, nagsimula kami sa prayer meeting, parang midweek fellowship.
hanggang maging Sunday. Ang preaching ko doon, umaga, dito naman sa Marikina, hapon. So, yung hapon po, yun po yung start ng Jackso Empanon. Jackso na. Jesus Christ, Spring Spring of Eternal Hope Ministries. At kayo pa lang po ang nag-iisang pastor nun. Ako pa lang. Kayo po ni Pastora Mirna, Sister Mirna, that time, ang nagli-lead. Siya na din po ang nagli-lead ng worship. Siya nagli-lead ng worship. Oo. Ilang tao po ang unang part ng congregation, kung naaalala niyo po? Actually, nag-start kami sa 7 yung Bible study. 7. Oo. Nung magsimula na kami, siguro mga 15. Mga 15. Yun po, gawain na talaga. Gawain na talaga. Nag-start sa garahe. Sa garahe. Wow. So, yung pong lagaring schedule na yon, 4 na po ang anak nyo nun. Yung time na yon. Bagong panganak si TJ. Bagong 4 na. Bagong panganak. So, busy po kayo sa ministry, tapos may bagong panganak pang baby. Nakakapagtrabaho pa po kayo nun, Pas? Dahil sa pinakamahirap sa lahat yung pioneering, kumbaga sa magsasaka, nagtatanim. Walang harvest yan. Ang ginawa namin para makapag-ano yung church, kumuha kami ng apartment sa taas. Sa baba kami, sa taas yung church. At dahil wala kaming pangbayad pa, nagpa-part-time ako ng pagdadrive ng jeep. Tsaka ng taxi, half day, para lang may masustain yung aming pangailangan, and even the pang-upa. Ng simbahan. Ng simbahan. Kaya yun ang ginagawa ko nung araw. Nagpa-part-time ako. Pero ka-half day lang. Kasi tuwing hapon, nagbabible study ako. Gaano po kahirap ang mag-pioneer ng church? Ang iba yung pioneering sa pastoring. Ang pioneering ay kumbaga sa babae parang nagdadalang tao. Bubuntis, hindi siya komportable, mahirap. Dapat mahaba ang patience mo, mahaba ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo. Talagang may stretch ka pagdating sa pioneering. Kasi lahat ng problema nasa iyo, tapos one-man band ka pa. Lahat Wala ng pa pong trabaho, nun. gagawin mo. And even maglinis ng church, even mag-follow up, Bible study, pray over, lahat yun. Sa'yo, preaching. At kung medyo hindi talaga yung love mo sa soul, mahirap. Susuko ka. Mahirap. And during your time, si Lord lang ang support nyo. Financial, spiritual. Lahat. Even your family po had to sacrifice. Dahil nagpa-pioneer kayo. Oo. Doon na naranasan namin wala kaming sabong pabango para panligo. Ang sabon namin, Ajax. Yung panglaba at panligo namin, pareho. Minsan, ang pagkain namin twice a day lang. Talagang grabe yung Ang lagi lang sinasabi, grace ni Lord Paano namin na-sustain yun, paano namin na lampasan. Dahil hindi kami sanay sa ganung buhay. Kasi nung ako'y nagtatrabaho, tulad nga ng sinabi ko, gusto ko nag-excel ako. Kung ako'y nagtatrabaho, yung sweldo ng isang tao, ayoko ng isa, gusto ko 3. Ganun lagi ako. Kaya, bagamat ako ay mabisyo nung araw, marami akong kalokohan, pero pagdating sa pamilya, hindi ko sila pinababayaan. Pagdating sa, lalo na sa financial. Kaya nung kami mag-pioneering, talagang napaka-hirap talaga ng situation. Kasi hindi namin na-experience yun. Kaya lang, ang naging nakasustain sa amin kasi yung joy. Yung sa kabila ng hirap, ng mga sacrifices, masaya ka sa ginagawa mo. Kaya lang, nakalagay sa aming isipan yung faith na hindi ito mananatili. Alam ko may plano ang Diyos, maganda ang plano. Nakatingin ako doon sa plano ng Diyos, hindi yung nararanasan ko ngayon. Ang sabi ni Lord, ang prinsipyo ko,
maniwala ka muna bago mo makita. Hindi yung iingi ka nga, tsaka ka mag-step of faith. No. Mag-decide ka muna at ako ang bahala sa kasunod. Mahirap yun. Kaming dalawa ni Sister Mirna, sinabi ko yun. Sabi ko, pinag-re-resign ako ni Lord, magpo-full time para mag-grow in church. Yung sabi niya, paano yung pamilya natin? Paano yung mga anak natin? Nag-aaral, nagagatas. Yung sabi ko sa kanya, sabi niyo, bahala daw siya. Yung sabi niya, mahirap yun. Sabi niya. Hirap kami dalawa, pero lagi kami nagko-conversation. Kaya hindi ako makatulog. Every time na lagi kami nagko-conversation ni Lord. No? Hanggang sa pumayag siya, pumayag din ako. Ayun. Nung ako'y pumayag, nagkaroon ako ng konting allowance. Tapos may nagbibigay na ng bigas sa amin, bibigay na ng sardinas. Ayun, hanggang sa unti-unti, lumaki-lumaki na ang simbahan. Naaalala niyo pa po ba, Pastor Alfred, ang first preaching niyo po nung kayo'y pastor na? Salvation. Kung babalikan niyo po ang first preaching at ikukumpara sa pinakahuling preaching niyo ngayon, yung latest po, what has changed in your sermon? Natatawa ako. Na grace talaga ni Lord. Ako ay naniniwala, kung babalikan ko yung preaching ko nung araw, kahit ako, hindi ako naniniwala eh. Hindi ako makukonvince. Pero bakit may naniniwala at may nakukonvince? Ibig sabihin, hindi ako yun. Si Lord. No? Every time mag-evaluate ako, yun, napapansin ko na grabe yung biyaya ng Diyos. No, na at that time, hindi ko alam paano ko nagginawa, paano ko sinabi. Pero ang alam ko, kasama ko si Lord. Yeah. Yun. Tsaka grabe ang boldness ko nung araw. Kahit sa bus, nagpi-preach kami. Sa bus? Sa kalsada. Nagpi-pray over ako sa kalsada. Nagpi-pray over po kayo sa kalsada? May sakit. Marami akong hindi pa ako pastor nung araw, ganun na ang ko. Kasi yun nga ang joy ko na. Ang ganung gawin. Nung di pa po kayo pastor, may sense of humor na po talaga kayo? Wala ko. Seryoso po kayo? Ang Seryoso personality ako. niyo? Nung araw, pag nagpipreach ako, open ako sa criticism eh. Ang sabi ng mga tao, okay naman, kaya lang seryoso ka. Kailangan medyo konting ganito. Ang ginawa ko, nag-pray ako, Lord, pengi ako naman yan. At the same time, nangingi ako sa prayer, nag-study talaga ako. Nag-study ako. Kaya, hindi ganun kadali, pero sigurado, sinagot naman ni Lord. Hindi ganun hindi instant 1 month, meron na. Matagal pa. Hanggang sa yun, unti-unti, nagkakaroon. So, sa lahat po ng pioneering stage nyo, sacrifices, hanggang ngayon, was there ever a time na, at grabe po ang love nyo kay Lord, Pastor Alfred, grabe, na nafe-feel namin, nasi-sense namin sa stories nyo, testimony. But was there ever a time you almost gave up as a pastor? Yung mag-give up, medyo walang pero yung pain na naramdaman ko, kasi yung pinakamahirap talaga yung pioneering eh. Kung gi-give up ako, siguro, nung sa pioneering pa. Hindi na ngayon. Dahil, kumbaga sa hirap na dinanas ko, yun ang pinakamahirap. Yung pioneering na yun. Na taon din yun. Ang siyempre, nagka-problema kami sa family. Nung mag-asawa si Pastora Grace ng maaga. No? Hindi dahil nag-asawa siya, kundi dahil sa bilang pastor, gusto ko maging model ang family namin eh. Yun eh. At saka, alam niyo na, isa yun sa mga ibabato sa'yo. Pero marami namang nag-encourage. At siyempre, lalo na si Lord. No? In everything, give thanks, for this is the will of God. Kaya, yun, marami, yung isa na yun sa
pinaka-painful na naranasan ko. Dahil panganay niyo po Dahil panganay, siya. oo. Mm. Tsaka medyo mataas ang pangarap namin sa kanya. Para sa kanya. Nakita niyo na po ba that time na maaaring siya ang sumunod sa inyo sa paglilingkod? At that time, hindi pa eh. Ay, hindi. At that time, medyo, na siya eh, yung active na rin siya sa youth. Sa Eh. youth. Maano na rin siya sa youth. Kaya lang, hindi ko naman iniisip na magpapastor siya. Hindi ko yun, actually, hindi ko yun iniisip. Hindi ko rin yun dinesire. Dahil nga babae. Kaya lang, siyempre, yung will ni Lord ang nangyari. Hindi naman yung gusto ko. No? Pero nakita ko yung nakita ko yung gift niya. Nakita ko yung concern niya sa church, sa mga tao. Na parang nung ako yung nagsimula sa simbahan, ganun yung aking pakiramdam. So, nung nangyari po yun, sabi niyo po, isa yun sa pinaka-painful na nangyari sa inyo bilang tatay at bilang pastor. Paano po kayo nakapagpatuloy? Ano ang comfort ni Lord? Anong ginawa ng Lord? Yung ni Lord yung basta ka lang, tuloy ka lang, tuloy ang buhay, move on. Tapos, yung pinapagawa ko sa'yo, doon ka mag-focus. Kaya, kami dalawang mag-asawa, yun, by the grace of God, unti-unti, naka-recover kami doon. At naka-recover din po ang panganay niyong anak. Oo. Which we know na grabe ginagamit din ng Panginoon. Amen. Ngayon sa kanyang gawain. Sa ministry, the greatest pain ko yung unang pastor na kasama ko umalis. Hindi yun pain ko yung umalis eh. Kasi sanay ako sa nag-iisa. Hindi ako nakadepend sa mga kasama eh. At saka, alam ko, gawain ng Diyos yun, hindi ko gawain. Nang magpaalam siya, nakipag-compromise ako na isipin mo ang gagawin mo para hindi maapektuhan ng mga tao. Ang iniisip ko yung congregation, mga tao. Kasi hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan ang gagawin mo. Pero yung mawala siya, wala sa akin yun. Kasi nga, sanay ako sa ganung klaseng, the greatest pain ko yung ang mangyayari sa simbahan, sa mga tao. Siyempre, may magkakaroon ng sickening, kakaroon ng How did it affect you? Actually, honestly, hindi ako nagkaroon ng galit eh. Hindi ako nagkaroon ng galit, no? Kaya lang, yung aking yung tulad ng sinabing kanina, hindi ko pwedeng ipilit yung sarili ko sa ayaw na sa akin. Pag ayaw na nila, hindi ko pipilit. Pero, hindi nawawala yung aking... Hindi kayo nagbe-burn ng bridge? Hindi ako nagbe-burn ng bridge. Lagi, motto ko yan eh. Do not break your bridge. Yung sinabi ko nga sa'yo, yung unang malis, nung tawagan niya ako, tuwang-tuwa nga ako eh. Walang galit. Walang galit eh. Sabi niya sa akin, Pastor, birthday ko po. Sabi niya, baka pwede namang pasyalan niyo ko at magbisita kayo sa simbahan. Paano niyo po nagagawa yun, Pas? Siguro, biyaya ng Diyos. Alam mo kasi yung sinabi mo, nagkaroon na ba ako ng na mag-give up? Alam mo kung bakit? Ano ang dahilan? Noong kasing may encounter ko si Lord sa vision, nakita ko yung dumi ko, yung kasalanan ko, ang dami. Hindi niya ako kinundem, Tapos, pinatawad niya ako. No? Yung nabasa ko sa Biblia, pag maraming kasalanan, pinatawad, marami rin pag-ibig ang iaalay. Yeah. Tapos, binigay sa akin ni Lord yung Acts 26:18. Isusugo kita, imumulat mo sila sa katotohanan at mapapatawad. Agawin mo rin sila sa kapangyarihan ng dyablo. Hindi ko makalimutan yun. Tinawag ako ni Lord para mag-save. Yun ang niya sa akin eh. Mag-save ng mga soul, ng mga nalipin ng kaaway. Tapos pangalawa,
nagkaroon ng giyera sa Pilipinas, vision nito, panaginip, binirasok tayo ng mga ng bansa, ng mga eroplano. Ako, lumaban ako, nagbabaril ako. Hindi ako tinatablan ng armas. Sabi ko, Lord, ano yun? Sabi niya, spiritual warfare. Magkikipag-giyera ka, warfare. Ang kalaban mo nasa iyong papawid, mga spirito. Ephesians. Ngayon, binabaril ka, hindi ka tinatablan. Sabi ng Isaiah, no weapon forms against you will prosper. Yun ang mga nakaano sa aking isipan bago ako nagpastor. Yun ang binigay na confirmation sa akin, Lord, na hindi matatakasan yung calling ni Lord. So, marami na pong taon nang lumipas at yung dating Jackso M na nagsimula sa garahe, nagsimula sa congregation na 7, naging 15 at ngayon dumami na at napakarami na pong branches, satellite ng Live Jesus Ministries. Ilang pastor na po ang nasa ilalim ng inyong pangangalaga ngayon? 15 yata. 15 pastors. More or less. Under your care. At 2 years ago, you learned na meron po kayong sakit. Oo. So, ano po ang unang pumasok sa isip nyo nung nalaman nyo po na meron po kayong chronic kidney disease? Nung malaman ko, siyempre, hindi ako na-surprise kasi 40 years old pa lang ako. Alam ko nang may ano na yung kidney ko eh. Pero yung magda-dialysis, hindi ko yun inisip. Ang sabi ko, nung nasa hospital ako, ayaw kong magpa-dialysis. Pero umiyak yung family ko. Sabi nila, mas gusto naming buhay ka kaysa patay. Yun na nakapagpabago ng aking yung heart ko, yung decision ko na magpa-dialysis. Dahil sa kanila na. No? Nung mangyari sa akin yan, nung una, sabi ko, Lord, paano na to? Yun ang natanong ko. Ginagamit mo ko sa healing and deliverance, tapos ako may sakit. Ako may sakit. Ano ba ito? Sabi ko, sino maniniwala sa akin? Yun ang unang sagot, kagad ng isip ko. Ang sabi ni Lord, isa yan sa patunay na hindi ko nagpapagaling. Ako. Sabi niya. Pangalawa, narinig ko naalala ko yung sinabi ni Paul, yung thorn of the flesh. At ang purpose para hindi siya maging mayabang at magmalabis. Sabi ko, ito ba yung paraan, Lord, para patuloy ako maging humble? Sabi ko, okay lang. No? Hanggang sa, yun, nung magpa-dialysis ako, nakita ko unti-unti yung purpose ni Lord. Doon nabuhay sa akin yung to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. No? Kaya doon ko palang naintindihan na mas malalim. No? To live is Christ. Kasi madaling magbigay ng buhay pag malakas ka. Mahirap magbigay ng buhay pag ikaw ay may sakit, mahina, at may Pero yung pala yung talagang ibig sabihin ng to live is Christ and to die is gain. No? Kaya pangatlo, mas lalo kong naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa akin. No? Lalo akong naging malapit. Kasi mas lalo akong, kung nakikipag-communicate ako doon, mas dumoble. Ang pagtawag nyo kay Lord. Yung pagtawag ko kay Lord. No? At hanggang sa pangalawa, yung nakita ko yung pagmamahal ng pamilya ko. Now, alam ko mahal ako ng pamilya ko, pero at that time, mas iba eh. Lalo na mahina kang physical, spiritual, emotional. Mas lalo mong, ang love kasi, mas nararamdaman pag nangangailangan ka. No? Doon mo ma-appreciate yun. No? Pangatlo, ang simbahan. No? Yung church. No? Nakita ko yung support, yung prayer. At nag-pray and fasting pa ang church para sa akin. No? At ako'y naniniwala, yun ay isa yun sa dahilan bakit pabilis ang recovery ko. At yung nangyari, ngayon, parang normal lang sa akin eh. Normal na lang.
Hindi niyo po nararamdamang may sakit Hindi ko kayo? nararamdamang may sakit at hindi ko ginagamit ang sakit ko para sa trabaho ko sa Panginoon. Hindi siya excuse? Hindi siya excuse, no? Tsaka mas pati sa lahat, nagkukuwan ako, yung gusto ko lahat mag-excel, no? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, no? Pati sa preaching ko, merong kasi pagka nagkaganito ka, meron kang ganitong sakit, tapos nagkaedad ka na, parang may urgency ka na, May marami ka ng gustong gawin dahil alam mong hindi na mahaba yung panahon mo, yung oras mo. Kaya every time na kailangan maging maibigay mo yung best mo. Yun. Nabanggit niyo po kanina na dahil sa sakit na 'to, mas nakita ninyo gaano kayo kamahal ng family, ng church. Kasi for the longest time, sa biyaya ng Diyos, kayo po yung malakas, Kayo po yung pioneer, kayo po yung ama ng tahanan, hindi niyo sila pinabayaan. So, inallow ni Lord na kayo naman po ang maalagaan. Kaya sabi niyo po, nararamdaman niyo lalo yung pagmamahal ni Lord. Pero personally, sa experience ko po, kahit sa kabila nung karamdaman nyo, damang-dama pa rin ng buong LJM yung presence ng senior pastor. In fact, sa pagpapagawa po ng church, napaka-hands-on nyo pa rin po. Kasama po ba yun sa sinasabi nyong urgency na kailangan ko na tong gawin ngayon, kailangan ko na tong ibigay ngayon? Kasama po yun. Oo. At kasi yung pagtayo na nga ng church, ang iniisip ko noon, parang ako si David. Tapos, ang magtatayo yung next generation. Napakalaking privilege sa akin na naabutan ko na patayo, no? At least, malaking sa church saka sa Panginoon na naitatag ang church. May tuturing niyo po ba itong legacy? Yes, legacy yan para sa church. Kanina nga may kausap ako, meron kaming pastor na kakilala. Malaki na rin na simbahan. Tinanong niya kasi ang church natin kung magkano yung tax. Sabi ko, walang tax yung church. Yung lupa, wala rin. Bakit? Sabi niya. Pangalan ng church to Kaya sinabi niyo pong ito ay legacy para sa simbahan. Para sa kanila yan. Hindi niyo po ito tinuturing hindi na sa akin. legacy. No. Wow. Hindi sa aming pamilya. Ano po ang maituturing ninyo na legacy ninyo dito sa earth, dito sa lupa? Siyempre, yung faith, number 1. Yung pananampalataya. Yung pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala, yung paglilingkod. Kaya sa aking pamilya, yun ang number 1 na may papakita. Kaya ako natutuwa nga ako sa kanila kasi nagmamanifest sa kanila yung nakikita nila. Kahit hindi ko sinasabi. Hindi na sila pinilit. Hindi ko pinilit. Nakikita nila no? At hindi lang sa church, pati sa mga pakikitungo nila sa mga kamag-anak nila, namin, medyo sila. Kasi close family kami. Kaya nakita ko ganun din ang ginagawa nila. Yun ang pinaka-greatest legacy. Yung faith kay Lord, yung paglilingkod natin kay Lord. Ang prayer ko kay Lord from generation to generation. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Ano po ang may tuturing ninyong life verse? Ang lagi kong sinasabi nung araw, yung 1 Corinthians 15:58. Magpakasipag kayo, huwag matitinag sa gawain sa Diyos, yamang nalalaman ninyo na hindi nasasayang inyong pagpapagal. No? Do you have any regrets in life? Ang regret ko nung tawagin ako, marami akong nasayang na panahon bago ako tawagin ni Lord. Yung hindi pa po kayo nakakilala? Yung hindi pa ako Christian. Dami kong sinayang na panahon, oras, nung panahon na yon. Actually, nung tawagin ako ni Lord, yun ang unang tanong ko, bakit ngayon lang? At the age of? 33. Pero sabi ni Lord, ito yung perfect time ko. Anyway, ang naging ko lang, marami akong naging karanasan na naisishare ko. Na
na binago ng Diyos. Kaya lang, yun ang regret ko. Yung marami ako dapat, ibig sabihin, mas malaki pa ang nagawa ko, mas malayo pa narating ko, Kung mas maaga niyo po. kung mas maaga akong nakaano sa Panginoon. How do you want to be remembered po, Pas? In this lifetime, ano po ang gusto niyong salita na masasabi ng mga tao when they remember you? Lagi kong sinisigaw bago ako mag-preach, yung God God is is good. good all the time. Oo. Definitely. Yun po ang Ah. matatandaan namin. Pag hindi nga, minsan nga hindi ko nagsasabi, parang may kulang sa preaching ko eh. Parang inaabangan na din po yun ng congregation. Oo, Parang hindi no. na God is good si Pastor Alfred. Oo. You want us to remember that in your life and in church life, God is good. God is good. Amen and amen. A famous quote from John Maxwell says, "Before you are a leader, success is all about growing yourself. But when you are a leader, success is all about growing others." So by this po, would you consider your leadership successful looking at the people who grew under your care? Kung ako mag-evaluate, parang kulang pa. Pero pag iba nag-evaluate, napaka-amaze na Sobra-sobra sila. na. Na-amaze na sila, no? Ako natutuwa dahil kahit na mga leaders lang natin, pagkasama ko, example, mag-seminar dati sa Baguio, kung saan-saan, sinasama ko yung mga leaders. Sabi ng mga kilala kong mga pastor, ang alam nila mga pastor lahat sila. Yung kilos, yung salita, yung ano nila, parang mga pastor. Ibig sabihin, makita nila na mature sila. How much more pa yung mga pastor natin, no? Kaya lang, pag ako titingin, hindi pa masyado. Ang grow kasi, sa akin, ang growth kasi, yung humility. Growth is humility. Hindi yung alam sa isip. No? Marami akong kilalang magaling, matalino, pero grabe ang karakter. Hindi yun ang growth sa Panginoon. Ang growth kasi sa Panginoon, yung the fruit of the Spirit. Hindi yung marami kang alam. Ano? Although, hindi yun inaalis, pero ang basihan ng growth is yung character. Kaya yung church natin, sa character, bilib ako sa mga leaders natin, mga pastors natin. Sabi nga nung mga bago natin dito, may mga bago. Alam nyo, pastor, bilib ako sa inyo, hindi namin kayo nakita nagyayabang. Mga pastor dito, mga ano sila, kaya yung mga pastor natin, grabe sa service, grabe yung humility. Kasi yun ang training ng church natin. No? Pangalawa na lang yung sa knowledge. Amen. Pas, alam ko pong hindi nyo personality to affirm people sa harap nila. Pero can you name some pastors that you've mentored na proud po kayo? Si Pastora Grace, actually ito by heart, no? Yes. Sabi ni Maxwell, ang magaling na leader, yung meron siyang successor. Yes. Meron siyang na-raise up na leader, no? Kasi alam ko, dahil 70 na ako, magsi-70 na ako, alam ko, isang araw, kukunin ako ni Lord. Ang tanong, sino ang papalit? Yun ang unang ano ko eh. At siyempre, may hinahanap ka eh. Hahanapin mo yung, siyempre, number one, yung love siyempre, sa Diyos, sa church, sa soul. Yun ang pinaka dun eh. Hindi dahil sa anak ko si Grace, nakita ko sa kanya yun. Yeah. At saka ang isang gusto ko kay Grace, yung initiative. Yung hindi mo siya utusan, gagawin niya. Bihira kang makakitang ganong leader, kahit pastor na, no? Yung initiative. Kaya, sabi ko nga, nung ako ay magkasakit ng CKD, nakikita ko lalo na nung nagkasakit ako, lalo ko nakita yung ano niya, yung sigasig niya. No? Yung sabihin, pinakita na ni Lord sa akin na merong maiiwan. Merong magpapatuloy. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Yeah. Tsaka sa mga natin, yung mga outreaches natin, ano naman ako sa mga leaders natin kasi ang number one kasi yung nauubog yung character. Yes. Bago yung knowledge. At
kayo po yung isa sa point of view po namin. Patunay ng sinabi ni Maxwell na ang isang magaling na leader ay nakapaghubog ng magaling din na successor. And we praise God for your life. Praise God. Ano po ang nasa isip ni Pastor Alfred as he turns 70 this year? Ay, unang-una siguro, pasalamat sa Diyos eh. No? Kasi akala ko nga nung ako ay magkasakit, hindi na ako abot ng 70. No? Kasi hindi naman ordinary yung sakit ko. No? Ngayon, nandito pa ako, may purpose pa si Lord. Ang akin ay yung sinabi ko na nito nung araw yung nagawa kong matagal na panahon, sana magawa ko sa ilang taon na lang. If you will live your life again, will you still choose the same path as a pastor? Siguro 10 years ago, may nag-interview din sa akin taga-UP. Yun din ang tanong. Anong regret ko sa pastoring at kung ako yung merong mabubuhay muli ay yung pa rin ang pipiliin ko. Magpastor. Yung pa rin ang pipiliin ko. At marami lang akong magagawin pa. Wow. Kung ako ay magiging sisimula uli. Kapag dumating na po yung time na magre-report na po kayo sa Panginoon, ano pang una niyong sasabihin sa Kanya? Sana ang masabi ko katulad ng sinabi ni Pablo. Nagawa ko ang pinapagawa ni Lord sa buhay ko. As we close this interview, meron po kaming request sa inyo dahil ito po ay legacy interview at ito po ay mapapanood ng marami pang henerasyon. Ang vision po namin is kahit mga anak namin at kaapu-apuhan ay mapapanood ang video na ito. We would like to request you po na magbigay ng mensahe sa membro, sa mga kapatiran natin, and even grandchildren of your grandchildren in the future ay makikinig. Future pastors ng LJM ay makikinig. So, hingi po kami ng mensahe ninyo at kasama din po si Pastora Mirna dahil kayo po ang ginamit ng Lord. Magandang hapon sa lahat, magandang gabi, magandang umaga, anumang araw, oras na napanood dito ay isang privilege. Naiiyak ako. Okay lang po yan. Ang message ko lang is, do not give up. Ano man ang task na binigay ng Diyos, tapusin ito ng may pagmamahal, malasakit, compassion sa mga lost. Whatever na naman ang sitwasyon ng buhay mo, personal man ito. Yung goal talaga natin may ipabot natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong ligaw, sa mga taong hopeless. Kasi ito yung task na binigay ng Diyos sa atin. Actually, kahit na ako personally, hindi ko rin iniisip na makarating kami sa ganitong sitwasyon. Kasi tama yun, ang goal namin is maglingkod lang. Hindi ko ni-expect na mabot kami na maging leader. Actually, kahit sa mga kapatiran ngayon, sabi ko, pag nasa bahay tayo, sister lang okay lang sa church, tawag niyo akong pastora kasi parang naiilang ako. Mas ako sa sister lang. At yung ang paglilingkod sa Diyos ay isang privilege. Nasa dinami ng tao, isa ka sa tinawag at pinili ng Diyos. Actually, lagi ko rin sinasabi na kung di ako tinawag ng Diyos, baka patay na din ako. So, may purpose pa sa Panginoon. Kaya siguro, yung pagkasakit kong yun ang naging daan para mapalapit ako sa Diyos. Actually, bago ako nagkasakit, may vision na rin ako nakikita. Galing kay Lord. Maliwanag na maliwanag sa akin. Kaya yung salitang susuko, surrender, hindi ko iisip yun Kahit na nung problema, trial, suffering dumaan sa buhay namin. Yung lalayo ka sa kay Lord, yung tatalikod ka kay Lord, yung parang di mo na kaya, hindi Kasi nasa Kanya ngayong buhay, sa Kanya yung lakas, sa Kanya yung kapayapaan. So, ba't ka palalayo? So, ini-encourage sa mga kapatid, don't give up. Kasi marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin.
Di pa nagtatapos ang Diyos. Maraming pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kung lilingunin ko yung noon ng ngayon, ang layo na. Ang layo ng pinagdalan sa amin ng Diyos. Isa lang naman ang motive namin. Lagi ko sinasabi sa mga apo ko, darating ang araw, mawawala kami apo. Mahalin niyo ang kaluluwa at higit sa lahat, mahalin niyo ang Diyos. Whatever na naman ang kalagayan, pag-isa sitwasyon ng buhay ninyo, huwag niyong kakalimutan ng Diyos sa buhay niyo. Kasi siya yung future niyo eh. Siya talaga yung future niyo at siya yung magbibigay lahat ng pangangailangan niyo. Pero yung sinasabi natin na magtatanim ka, pag nagtanim ka, may haharvest ka. So para sa lahat, isa lang naman ang message ng Panginoon sa atin. Mahalin natin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Ganun talaga mga kapatid, hindi lagi kayong magkakasama, darating ang araw, maghihiwa-hiwalay din. Pero ang mahalaga, yung pag-ibig, mananatili pa rin sa isa't isa. So, maraming salamat sa isang pribileyo na tawagin at piliin kami ng Panginoon na isang hamak. To God be the glory. Amen. Thank you, Pastora Mirna. Pastor Alfred, ano po ang pwede niyong mensahe? Ang prayer ko sa family ko ay maglingkod from generation to generation dahil isang malaking pribileyo na makapaglingkod sa King of Kings and Lord of Lords at isang malaking pagpapala yun sa dami ng tao sa tinawag para tayo maglingkod sa Diyos. Kaya nga sa aking mga anak, sa aking mga po at kapwa-puan ay isa itong malaking pagkakataon sa atin na biyaya ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakataon makapaglingkod sa King of Kings and Lord of Lords. At mahalin niyo ang Diyos at ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa inyong sarili. At sa kanya yung hanapin ang inyong pangarap at inyong masusumpungan. No? At anumang marating niyo sa buhay, anumang achievement niyo, anumang accomplishment niyo, lagi ang Diyos ang napaparangalan sa buhay niyo. Sa church naman, sa mga pastors, una sa lahat, maraming salamat sapagkat tumugon kayo sa panawagan ng Diyos at naging katuwang ko kayo sa pagtatayo ng Lift Jesus Ministry. At maraming salamat sa buhay niyo, sa pag-ibig niyo sa Diyos at sa mga kaluluwa. Ang akin lang, tuloy-tuloy lang natin. No? Tulad ng sinabi ni Sister Mirna, do not give up anuman ang mga challenges, anumang trial, suffering, ma-overcome natin yan sa tulong ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Nangako ang Diyos, I will not leave you nor forsake you. No? Mahalin natin ang church tulad ng pagmamahal ni Kristo. Inialay niya ang buhay niya para sa church. At ganun din, mahalin natin ang church, ang body of Christ, ang mga kapatiran, sapagkat isa ito sa mandate ng church natin. No? At doon sa mga leaders, mga members ng church, maraming salamat sa inyong lahat sapagkat ibinigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon. At tulad ng aking sinasabing life verse, magpakasipag tayo, huwag matitinag sa gawain sa Diyos, yamang nalalaman natin na hindi nasasayang ating pagpapagal. Tandaan niyo ito, hindi nasasayang ang ating pagpapagal sa Diyos. No? At tulad ng sinabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Diyos, ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at lahat ng ating kailangan ay pawang idadagdag. Delight yourself in the sight of God, and He will give you the desire of your heart. Pedro 5:1, sa mga matatandang namumuno bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, sa mga pastor at mga leader ng Lift Jesus Ministry, saksi ako sa paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Kampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo.
At pagparito ng pinunong pastol ang Panginoong Kristo ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, kongregasyon, miyembro ng iglesia ng Philip Jesus Ministry, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Hebrew 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi makakabuti sa inyo. Ang inyong mga pastor at leader ay mga tao ding tulad ninyo, napapagod, nagugutom, nangihina, nagkakamali, sapagkat hindi sila perpekto. Kaya dapat silang ipanalangin at tulungan, mahalin, unawain, tulad ng pagmamahal at pangunawa nila sa inyo. Magturingan kayo ng tulad ng isang pamilya. Magbahalan kayo tulad ng isang tunay na magkakapatid, sapagkat ito ang nais ng Diyos. Sa Diyos, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Kristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Ako ay isang buhay na patotoo na kapag kayo nagbigay ng buhay sa Panginoon at naglingkod, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. At lahat ng pangarap natin, higit sa ating iniisip, higit sa ating iningi, ay kayang ibigay ng Diyos. Magtiwala lang tayo. Huwag tayong matitinag anuman ang sitwasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos. God bless you all. Amen. Thank you so much, Pastor Alfred. Thank you. Last request po namin, dahil magsi-celebrate na po si Pastor ng 70th birthday. Pastora Mirna, ano po ang message ninyo sa inyong kaisa-isang kabiyak, Pastor Alfred? Siyempre, extend pa ni Lord yung buhay niya. Kaya sabi ko, kaya in-extend ni Lord ang buhay mo kasi gagayad pa natin yung mga leader, mga anak natin, mga apo natin. So, kung kailangan kunin ni Lord ng buhay natin, tuloy pa rin tayo. Yun lang, kasi nga, alam mo na, minsan may mga atake. Sabi nila yung mga ganun, sakit daw, sandali lang daw. Pero, siyempre yung faith ko, mas maaari nga, alisan na yung dialysis at tuluyan na siyang gumaling para makapaglingkod pa kami sama-sama. Yun lang, asawa ko. kahit lagi akong binubuli nito. Kahit lagi akong inaasar nito, siyempre, kami pa rin ang pinagsama ng Panginoon. Kami pa rin ang naging partner sa gawain sa Panginoon na kahit na anong pagdating sa gawain, talagang nakasupport ako. Hindi kami dumating sa point na alagaan, papunta ka sa akin, wala tayong kakainin, wala tayong pagkain. Parang hindi kami dumating sa ganun. Baw lang ng baw. Dahil naniniwala ako, God is in control sa lahat ng nangyayari sa amin. Amen. Thank you, Pastora Mirna. Pastor Alfred, last request. Any message for Pastora Mirna? Maraming pastor, ang downfall karamihan, asawa. Majority, kasi expose ako sa pastor sa ministers, association. Pero praise God, si Sister Mirna ay napaka-supporter niya.
Yeah. no? At ang tawag nga sa kanya, second to the Holy Spirit. Oh, lagi siyang nakabantay sa akin, no? Siyang malakas sa loob mag-correct, siyang malakas loob mag-rebuke, no? At yun naman ginagawa niya, alam ko, out of love, no? At higit sa lahat, tama yun eh. Hindi kami nag-away, lalo na sa ministry. Mayroong mga minsan, may sinasabi sa kanya na, si Pastor, nakita namin sa Cubao, may kasamang babae. Di ba, nung araw nagko-conference kami siya sa Cubao, may mga kasama. May nakakarating sa kanya yon. Pero sa kanya, sabi niya, kilala ko yung asawa ko, may takot sa Diyos, at may tiwala ko sa kanya. Wow. At alam ko kung saan siya naroon. Minsan nga, may nagano sa kanya, nakita namin si Pastor, yung sasakyan niya nandito sa ganito. Sabi niya, baka hindi yun, kamukha lang. Totoo naman, magkaiba yung sasakyan. Ibig sabihin, maraming mga dumating sa kanya ng mga ganong klase, pero hindi kami nag-away, hindi niya ako pinagsilusan, hindi niya ako pinagbawalan sa ministry. At ako'y naniniwala, kaya mabilis ang growth ko. Nung ako, bago 3 taon na pastor ako, napaka-supportive niya. Wow. No? Siya nagpo-push sa akin ng gawain. No? Kahit nung araw, minsan kahit wala ako magtrabaho, basta meron akong seminar, pinupush niya yan. Kasi biro mo, 4 ang anak namin, magsiseminar ako sa Pangasinan, may bayad na 300 nung araw, magkano lang ang mahalang pera. Tapos hindi ako magtatrabaho ng 3 araw. Agi siya, basta kay Lord. Kaya maraming salamat. At ikaw ang binigay ni Lord sa akin dahil pangalawa, ikaw ang ginamit ni Lord para ako malapit sa Kanya. At nakita ko sa iyo yung pagbabago, nakita ko yung pagiging tunay na born again. Wow. At malaking influence sa akin yon para ako ay lumapit sa Panginoon. At maraming salamat and I love you.